Basahin natin sa kasulatan sa ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Tuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos at ngayon po ay first time ko pong gagawa ng video reaction. At ang ating bibigyan po na reaction yung pong content po ni Ian Akda na kung saan po siya ay nagpapaliwanag patungkol po sa bautismo sa tubig. At ito'y ating lilinawin at uunawain kung tama po ba yung kanyang ipinapaliwanag. Para malaman natin nanggaling ba ito talaga sa turo ng Panginoon o galing lang sa kanyang kokote. Ibig sabihin, hindi galing sa Diyos yung kanyang ituturo. Kaya ang batayan po natin ay dito po sa mga sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Basahin natin sa ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, basahin natin. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So ito yung ating batayan na kung saan ay i-consider natin yung kaninang sinasabi pagdating po sa kasulatan. Kasi ang kasulatan kailangan maliwanag po yung ating maunawaan. Sapagkat kung ang isang taong nangangaral ay inililihis o taliwas doon sa sinasabi sa kasulatan, ito po ang mga taong nangangaral ng may kasinungalingan. Kaya ang ituturo natin ay katotohanan. So para sila ay masaway sa kanilang maling pangangaral sa magitan din po ng salita ng Diyos. Para sila ay maituwid. Sino pong maitutuwid? Maaring siya, hindi maitutuwid. Yun ang kanilang paniniwala. Ang itutuwid po dito yung makikinig. Nang sa ganoon ay hindi sumunod siya doon sa mga nangangaral ng mali. Kaya itong mga salita ng Panginoon ang ating pakikinggan at dito tayo hahawak na kung saan ay maging matibay ang iyong pundasyon sa pananampalataya. Okay? So simulan po natin ang video reaction kay Ian Akda na kung saan yung kanyang content o yung kanyang pinapaliwanag patungkol po sa bautismo sa tubig. At diyan po tayo magkakaroon ng video reaction sa kanyang mga paliwanag. So, umpisahan po natin. Kung gusto mong makinig sa ating programa, mag-like ka na sa video ito at mag-subscribe ka rin. At marami tayong matutuklasan sa lahat ng mga nangangaral na nagtuturo na kung saan ay Biblia din ang kanilang hawak, sa Biblia din nila din tayo babatay sa pagtutuwid sapagkat ang salita ng Diyos ang magtutuwid sa mga taong baluktot o maling kaisipan sa kanilang hindi pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya halika, umpisahan na natin. Ano nga ba ang bautismo sa tubig? Kailangan pa ba ng bautismo sa tubig para maligtas ang isang tao? Yan yung tatalakayin natin sa video na ito. Bago natin sagutin ang katanungan kung kailangan pa ba ng bautismo sa tubig para maligtas ang isang tao, tignan muna natin at alamin kung ano nga ba yung bautismo sa tubig o yung tinatawag natin na water baptism. So ngayon, bakit nga ba kailangan bautismuhan yung tao sa tubig? Ano yung dahilan nito? So una pong mga kapatid, upang gayahin natin yung Panginoong Kristo. Okay, stop muna tayo dyan. Ano sabi niya? Upang gayahin natin si Jesucristo. Tanong. May tanong po dyan Kasi si Jesucristo po, nung panahon niya, hindi pa po siya nag-uumpisa sa kanyang ministeryo. At sa panahong iyan, si Juan Bautista po ang may authority sa pagbabautismo. Kaya, kailangan ni Jesus magpasakop sa panahon ni Juan. Ulitin nga natin yung sinabi niya. Kung siya nagpabautismo,
dapat tayo rin po bilang mga tagasunod niya, dapat magpabautismo rin po tayo sa tubig tulad ng ginawa niya. Mark chapter 1 verse 9. Okay, so yan ang kanyang pangunawa na kung saan ay kailangan daw natin gayahin ang Panginoon Jesucristo sa kanyang ginawa na nagpabautismo din. So kumuha siya ng talata, so basahin natin at pakinggan natin muna yung kanyang verse na kanyang ibinigay. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya ay binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. So malinaw po ang Panginoong Jesucristo nagpabautismo. So wala pong masamang magpabautismo sa tubig. Okay, sinabi niya wala daw masamang magpabautismo sapagkat si Jesus daw ay nagpabautismo sa tubig. Ngayon, alamin natin sa mga bagay na yan sapagkat kung hindi natin talaga unawain, ano ba ang authority ni Juan Bautista? Ngayon, kung aalamin po natin sa mga talatang ito, na kung saan ay magbibigay sa inyo ng kaunawan at liwanag, sa talatang ito na ating babasahin, gusto kong mabuksan ang inyong kaisipan kung ano yung kaganapan sa panahon po ni Juan Bautista. Tandaan po ninyo, may dalawang segment ito na magaganap, yung salitang bautismo. Yung paraan po ng bautismo ni Juan sa paraan po ng tubig. Yung pangalawang segment po, bautismo naman sa Espiritu Santo sa pamagitan naman ni Jesucristo. So, ibig sabihin po, may panahon si Juan, panahon po ng pagbabautismo sa tubig. Matatapos yung panahon ni Juan kasi si Juan Bautista po ay papupugutan po ni Herodes. Kaya namatay po si Juan Bautista. Nung natapos ang kanyang ministeryo sa pagbabautismo, at saka po nag-umpisa ang pagmiministeryo po ni Jesucristo. Nakuha po ninyo? At yun naman po, yung kanyang gagawin ay hindi sa katulad ng paraan ni Juan Bautista na nagbabautismo sa tubig, kundi si Jesus po ay magbabautismo sa Espiritu Santo. Kaya alamin natin sa mga talatang ito na kung saan ay magkaroon kayo ng bukas na isip sa mga paliwanag po ng mga lingkod ng Diyos. Basahin natin dito sa Juan, Kabanata 1, talata 25. Tuloy-tuloy po tayo. Tinanong nila ulit si Juan, bakit ka nagbabautismo kung hindi naman pala ikaw ang Kristo? O si Elias? O ang propeta? Sumagot si Juan, nagbabautismo ako sa tubig, ngunit may nakatayong kasama ninyo na hindi ninyo nakikilala. Siya ang sinasabi kong darating na kasunod ko at ni hindi man lang ako karapat-dapat na maging alipin niya. Nangyari ito sa Betania sa kabila ng ilog ng Jordan, kung saan nagbabautismo si Juan. So napansin po ninyo? Yung talatang ito na ating binanggit, uulitin po ko sa 26. Sumagot si Juan, nagbabautismo ako sa tubig. Tandaan po ninyo, yung kanyang tungkulin, di ba? Yung kanyang pamamaraan. Tama po ba? Paraan po ng pagbabautismo sa tubig. So, ilulubog. Yan po ay panahon po ni Juan Bautista. Nakarelate po ba kayo? O ngayon, yung sinasabi niya na yung kasunod. Sino ba yung kasunod? Puntahan po natin. Siya ang sinasabi kong darating na kasunod ko. Sino po yung tinutukoy na kasunod ni Juan Bautista? Si Jesus. Sabi ni Juan Bautista, at ni hindi man lang ako karapat-dapat na maging alipin niya. Ibig sabihin, mas mataas po ang authority ni Juan Bautista. Kaya nung si Kristo po ay kailangan magpabautismo rin kay Juan Bautista. Yun ang dapat ninyong maintindihan at malaman. Sapagkat si Kristo po ay hindi pa nag-uumpisa sa kanyang ministeryo. Hindi pa niya kasama yung 12 alagad. Nakuha po ninyo? Nakuha po ninyo? Ibig sabihin, kung nagit ninyo, tuloy natin. Sabi pa sa 28, tuloy natin. Nangyari ito sa Betania sa kabila ng ilog ng Jordan kung saan nagbabautismo si Juan. Kaya pumunta diyan si Jesus. At nagpasakop siya sa panahon po na mayroong kautusan na nagbabautismo si Juan. Kaya nagpasakop po si Jesus sa authority
ni Juan Bautista. Sino po ang nagbigay ng authority kay Juan Bautista para magbautismo sa tubig? So, aalamin po natin dito sa talatang ito natin mababasa na isinulat po ni Mateo sa 21:25. Basahin natin. Kanino galing ang otoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos o sa tao? Ito po itanong ni Jesus para malaman ninyo. Alam ba ninyo rin? Kasi tinatanong niyo yung nasa paligid ni Jesus, sino ba ang may karapatan sino may otoridad? O saan galing yung otoridad ni Juan Juan Bautista para magbautismo? O kaya tanungin ko kayo, sa Diyos ba o sa tao? Sapagkat yung mga nasa tao, hindi nila kilala kung sino talaga, hindi nila masabi kung sino talaga ang nagbigay ng authority kay Juan Bautista para magbautismo sa tubig. Tuloy natin muna ang basa para magbigay lang sa inyo ng pagkaunawa sa ating pinag-uusapan. Nag-usap-usap sila kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin niya, bakit hindi kayo naniwala kay Juan? Di ba? Yun pong agad na nasa isip ng mga tao na kung saan ito yung isasagot ni Jesus Yun na nasa isip ng mga taong ito. Kung itutuloy natin sa 26, pero kung sasabihin natin mula sa tao, magagalit sa atin ang mga tao dahil naniniwala silang si Juan ay propeta ng Diyos. Di ba? Ibig sabihin, kilala pala ng mga taong iyon na si Juan ay propeta ng Diyos. Di ba? Kaya ang napunsunod sa 27, anong sinagot ng mga taong ito kay Jesus? Kaya sumagot sila, hindi namin alam. At sinabi ni Jesus sa kanila, kung ganoon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang autoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. So, ibig sabihin, makikita ninyo, yung autoridad po na magbautismo si Juan Bautista ay galing po yun sa Diyos. Yun ang hindi nila nalalaman Ito, pinakita ko na sa inyo. Papakita ko sa inyo kung bakit ang Diyos nga po ang may autoridad. Mababasa po rin natin ito. Kaya may dalawang bagay na makikita natin dito, dalawang segment, yung bautismo po ni Juan Bautista sa paraan po ng tubig. At yung sa paraan naman po ng ating Panginoon Jesucristo, sa paraan po ng pagbabautismo sa banal na Espiritu Santo. Kaya magkaiba po ang dalawang bagay na ito. Kaya dapat niyong maintindihan at maunawaan ito. Tignan natin kung bakit magkaiba. Dito sa Juan chapter 1 verse 33, ito po ay pangungusap po ni Juan Bautista. Sabi niya, nung una hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit ang Diyos na nag-utos sa akin na magbautismo sa tubig. O di ba't nakita natin? Diyos mismo ang nag-utos kay Juan Bautista na magbautismo siya sa tubig. Kasi inutos po ng Diyos yun Kasi nga, pag propeta ka, susundin mo yung sinasabi ng Diyos. Kaya yung kanyang authority, nung panahon yun, magbautismo siya. Kaya lahat ng tao na papangaralan niya at nakikinig, sumusunod, kaya nagpapabautismo sila sa tubig. Kasi yun ang paraan po ni Juan Bautista. Tama po ba? Dahil yun ay utos ng Diyos Kaya si Jesus, nung panahon na siya hindi pa nagmiministeryo, at yung panahon po ni Juan Bautista, nagbabautismo, kaya pumunta siya at nagpabautismo din. Yan ang dapat nating malaman. Bago sasabihin ninyo na, kaya si Jesus nagpabautismo, gayahin din natin. Katulad na sinasabi ni Ian Akda, na kung kailan daw kung yun daw ang ginawa ni Jesus, gagawin din natin. Hindi po ganun ang dapat na pangunawa natin sa mga bagay na yan. Maling katwiran po yun. Kaya kung titingnan natin dito, kung itutuloy natin itong talatang ito, ulitin natin para maintindihan natin. Nung unay hindi ko rin nakikilala kung sino siya, sabi po ni Juan Bautista. Ngunit ang Diyos nag-utos sa akin na magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin. Kapag nakita mong bumaba ang banal na Espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong iyon ang magbabautismo sa banal na Espiritu. Iyan po ang dapat nating malaman. Di ba? Yung tinutukoy po ni Juan Bautista, si Kristo po yun, na nagkatawang tao. Nabababaan po ng banal na Espiritu. Ang sabi pa niya ay, siya naman ang magbabautismo sa banal na Espiritu. So, ibig sabihin, iba yung paraan ni Juan Bautista, iba ang paraan ni Jesucristo. Nakuha po ninyo? Naget po ninyo, ibig sabihin. Bawat panahon, bawat pangyayari, dapat alam natin ang
nangyayari, yung senaryo noong kaganapang ito. Di ba't malinaw po? Ang ibig ko sabihin, sa bagay nito, kung sa panahon po ni Juan Bautista, nagbabautismo siya sa paraan po ng tubig, namatay siya. Siya po ang pwede magbautismo. Ngayon ba, nabubuhay pa si Juan Bautista? Di ba't patay na rin? Di ba't patay na po si Juan Bautista para magbautismo? Kaya, hindi pwede tayo magkaroon ng authority magbautismo sa tao. Sapagkat ang Diyos mismo ang pumipili para maglagay ng authority kung kailangan kang magbautismo. Ikaw ba, binigyan ng authority para magbautismo? Kung sino-sinong tao? Si Juan Bautista lang po ang binigyan ng authority na magbautismo sa tubig. At sa panahon niya. Alamin natin sa mga sulat ni Juan. Sumagot si Juan, hindi matatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito ipagkaloob sa kanya mula sa langit. Ibig sabihin po yung authority ni Juan Bautista, yun po ay kaloob sa kanya. Na siya lang po ang pwedeng gumawa noong bagay na ipinapagawa ng Panginoong Diyos na magbautismo sa tubig. Nung natapos na ang panahon ni Juan Bautista, dahil pinapatay na po siya ni Herodes, ngayon naman, tandaan natin, panahon ni Jesus. Panahon ni Jesucristo. Yung ba rin ginagawa ni Juan Bautista ay gagawin din po ni Jesucristo? So alamin natin. Para malaman mo, yung paraan po ng pagbabautismo, malinaw na po niya sa ating sinabi. Siya naman po ang magbabautismo sa banal na Espiritu. Yung tao na tinutukoy dyan, walang iba po yung ating Panginoon Jesucristo, nagkatawang tao. Siya po ang magbabautismo sa Espiritu Santo. Ang tanong, kailangan pa ba nating lumubog sa tubig para magpabautismo? Hindi na po, kasi wala na po si Juan Bautista para ilubog ka. Nakuha po niyo ibig sabihin? Ngayon, sa talatang ito natin mababasa pa. Tingnan ninyo. Para maintindihan ninyo yung segment ng dalawang ito na si Juan Bautista at ang ating Panginoon Jesucristo. Puntahan muna natin dito sa 14. Ano po? Para basahin natin. Tumutol si Juan na bautismuhan si Jesus at sinabi, tumutol si Juan na bautismuhan si Jesus at sinabi, bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo. Nakuha po niyo ibig sabihin? Nagtataka si Juan Bautista kasi alam ni Juan Bautista na si Jesus ay nagbabautismo sa parang po sa Espiritu Santo. Anong sagot ni Jesus? Bakit ganito ang sabi ni Juan Bautista? Na kung saan ay si Jesus daw ang magbautismo sa kanya. Kasi ganito po yan. Para mas malinaw po sa inyo. Puntahan lang natin yung 15. Pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon. Dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos, kaya pumayag si Juan. Nakuha po niyo ibig sabihin? Yung pagsasalita po ni Jesus, sabi po ni Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon. Kasi panahon nga po ni Juan Bautista, may authority si Juan Bautista na magbautismo at si Jesus ay wala pa yung kanyang, hindi pa naumpisan yung kanyang ministeryo. Kaya kailangan niya magpasakop kay Juan. Kaya alam po ni Jesucristo yung kalooban ng Ama. Sabi dito, dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Ama. Yung po'y plano ng Ama. Paraan po yun ng Diyos. Hindi pwede niyang pangunahan ang Diyos Ama. Si Jesucristo po'y anak na Diyos. Kailangan magpasakop siya sa ginagawa ng Ama. Kaya kung inilagay po si Juan Bautista na magbautismo sa tubig, ay nararapat lang siyang magpabautismo. Kasi panahon po ni Juan Bautista. Ngayon, nung namatay nga si Juan Bautista, sa panahon naman ni Jesucristo. Ngayon, pwede ba tayo magpabautismo sa tubig na ginagawa ni Juan Bautista? Ang paraan pong iyan ay hindi nararapat kasi iba po yung paraan naman ni Jesucristo. Panahon niya ngayon. Nakuha po ninyo ibig sabihin?
Uulitin ko, baka hindi nyo na-get. Baka hindi nyo nakuha. Sabi din sa talatang ito, hayaan mong mangyari ito ngayon. Sabi ni Jesus. Kaya nagpapasakaw si Jesus. Tapos sasabihin mo na, kailangan natin sumunod kay Kristo dahil nagpabautismo siya kay Juan, dapat nating gumaya kung anong ginawa ni Jesus. Ay wala na nga po si Juan. Nung panahon ni Juan, ay pwede po. Wala na nga po sa panahon ngayon si Juan. Panahon na po ni Jesucristo. Malinaw po? Ngayon, ituloy natin itong video reaction. Medyo napaganda lang ang paliwanag kasi nga kailangan kong i-emphasize na kayo ay huwag basta maniniwala kung ganun ang pamamaraan ng bautismo. So nakita natin, dalawang bagay na dapat mong malaman, yung paraan ni Juan Bautista, lipas na po yun. At yung paraan naman po ng Panginoon Jesucristo, dahil si Jesucristo po ay nabubuhay magpakailanman, yun ang kanyang paraan. At yun ang dapat nating malaman. Tuloy natin lang ang ating video reaction kay Ian Akda. Panginoong Jesucristo nagpabautismo. So wala pong masamang magpabautismo sa tubig dahil ang Panginoong Jesucristo mismo pinakita niya na siya po ay nagpabautismo. At bukod po dyan mga kapatid, ang pagbabautismo sa tubig, ibig sabihin po niyan, tayo po ay sumusunod sa utos ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang pagbautismo sa tubig po, yan po ay utos ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Tamo, yung pinapaliwanag na yan, utos ba ni Jesucristo? Hindi po utos ng Diyos Ama. Wala pa po siyang ginagawa nung panahon yun. Nakuha po niyo, hindi po yun ang pinapagawa. Yun ay utos ng Ama na ipinapagawa kay Juan Bautista. Huwag mo naman iligaw yung mga nakikinig sa iyo yan. 109,000 ang nanood sa iyo sa loob ng isang taon. Naku po, maraming naloko. Kaya sana, doon sa makikinig dito, ikalat din nyo ito. Nang sa ganun yung mga nanood ng 100K, maliwanagan. Tuloy natin. Matthew chapter 28 verse 19. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So malinaw po mga kapatid, ito po ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at the same time, ito po ay inutos niya hindi lang po sa mga alagad, kundi sa atin din po na naniniwala sa Panginoong Jesucristo at nananampalataya sa Kanya. Ngayon ay, doon sa kanyang kumuha po siya ng verse, ano po, kung titingnan din natin, doon sa aklat po ng Mateo, tingnan natin, sa 28:19. Sabi dito sa aklat ni Mateo 28:19, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. So yun ang kailangan po natin. Ano ba yung bautismo? Hindi po ang sinasabi yan ay bautismo sa tubig. Yung salitang bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama. Di ba nakita natin kanina, inuutos ng Ama yung authority ay nanggagaling sa Ama, nanggagaling sa Anak, nanggagaling sa Espiritu Santo. Ano po yung ituturo? Hindi niya lang itinuloy sa 20. Kaya kulang tayo sa pangunawa kung hindi natin itutuloy yung babasahin. So ituloy natin lang sa 20 para maunawaan natin. Ito po yung ipinapagawa. Hindi bautismo sa tubig, kundi ito po yung dapat ganapin. Sa 20, ating pong basahin, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi nyo akong kasama hanggang katapusan ng mundo. Ay di pa po ba? Maliwanag yung sinasabi ni Kristo. Sa kautusan ni Kristo, hanggang sa katapusan ng mundo, ano po yung inuutos ni Kristo? Lumabog sa tubig? Nako, panahon po yun ni Juan. Ang ituturo, mula ngayon na narinig natin, tuturuan tayong sumunod sa lahat ng inuutos. Sa panahon po ni Kristo, ano ba yung kautosan ni Kristo? Napakarami. Babasahin natin. Pero yung salitang bautismo, hindi po yan kasama sa plano po ni Jesucristo sapagkat panahon po ni Juan Bautista yun. Nakuha po ninyo? Ang panahon ni Kristo, susunod tayo sa mga inuutos niya. At yan ay malalaman natin sa mga susunod na pag-aaral. Kaya, lagi kayong umamantabay sa ating programa para malaman nyo yung mga pamaran at utos ng Diyos, yung utos ng Kristo at utos ng Ama
sa kanila po manggagaling. Ay yung banal na espiritu po naman ay magiging guide mo, gabay mo, na kung saan ay ito, di ba napag-aralan natin dito kahapon, na kung saan ito ang iririgalo ng Diyos Ama sa iyo para ikaw ay gabayan, maturuan, nang sa ganun ay meron kang guidance, bumapatnubay sa iyo, na kung saan yung mga narinig mong aral at turo, huwag mawala sa iyo. Si Holy Spirit o yung banal na espiritu ang nagre-remind, nagpapaalaala sa iyo. Kaya napakabait ng Diyos Ama. Sapagkat kung walang Holy Spirit sa buhay mo, pwede ka pa rin na magkasala kasi yung Holy Spirit, yun po ang nag-guide sa iyo. Ang Holy Spirit po ang nagbibigay sa iyo para ituwid ka. Kung ikaw ay lumilihis, kumakanan ka, kumakaliwa, ang Holy Spirit po ay nagbibigay sa iyo ng patnubay. So, i-remind sa iyo lahat ng sinabi na mga aral at turo ni Kristo. Tama po ba? O, basahin ko sa inyo para malaman ninyo. Ito po yung talata. Sa Aklat ng Juan, Kabanata 16, talata 13. Basahin natin ang sulat ni Apostol Juan. Pero pagdating ng Banal Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Di ba't malinaw po? Kung i-highlight ko po sa inyo para mas maintindihan ninyo, yung sinasabi po dito nga, itong may highlight na ito, sabi dito, ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Ibig sabihin po, yung Banal na Espiritu, yung kanyang pagtuturo, ay magmumula pala sa ating Panginoon Kristo kasi hindi manggagaling sa kanya. Isa ba manggagaling ang katuruan na ipapangaral ng Banal na Espiritu? Ang Banal na Espiritu po ay, nakita po natin dito, ano? Ulitin natin. Pero pagdating ng Banal na Espiritu, siya po ang tagapagturo ng katotohanan. Nakuha po ninyo? So, yung Banal na Espiritu, pag nabigyan ka, siya po ang nag-guide sa iyo. Ituturo sa iyo yung mga katotohanan. Kaya kung walang Banal na Espiritu sa buhay mo, pwede ka magkamali sa iyong paliwanag, sa pagtuturo. Kaya nga, ganito ang nangyayari sa mga panahon ngayon eh. Hindi nila alam yung salitang bautismo. Ang bautismo po ay hindi sa paraan po ng tubig, kundi bautismo sa Espiritu Santo. Siya po ang gagabay sa iyo, siya ang magtuturo ng katotohanan, iyon ang sasabihin mo. Kaya yung sinasabi mo dito na doon sa 28:19 ng Mateo, basahin muli natin para maintindihan natin ito. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin po diyan, ituturo po lahat yung pamaraan at utos ng Diyos. Hindi utos na para ikaw ay ilubog sa tubig tapos sinasabi mo na pagkalubog mo, pag-ahon, born again ka na. Hindi naman ganun eh. Tuturuan ka pa, mahabang proseso po yung paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po ba, sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, hindi na kukuha yan sa isang upuan. Kung tutuusin nga, sabi ng Apostol Pablo, halos 1 taon siya nagturo. O, puntahan natin para maintindihan ninyo. Kasi pag nagtuturo, talagang uupuan mo yan. Hindi nakukuha yan sa isang upuan. Naku po, ay nakakalungkot ang mga taong ito kulang sa pagkilala sa salita ng Diyos. O ito, basahin natin para maintindihan ninyo. Dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 11, talata 26. Basahin natin para maintindihan ninyo. Hindi po nakukuha sa isang upuan ang pag-aaral po ng salita ng Diyos. Unawain niyo itong nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa. Sabi dito, nang makita niya si Saulo, isinama niya ito pabalik sa Antioch. At 1 taon silang nakasama ng iglesia roon at maraming tao ang kanilang tinuruan. Sa Antioch, unang tinawag na mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. O, di ba? Ulitin ko po, no? 1 taon silang nakasama sa iglesia, di ba? At maraming tao ang kanilang tinuruan.
So, sa pagtuturo po, talaga halos isang taon. O, di ba? Nagturo si Saul o si Pablo na tinatawag, halos isang taon po talaga para ikaw ay magkaroon talaga ng pangunawa sa salita ng Diyos. Di ba? Yung aklat mo ng gawa, halos araw-araw pa nga ho silang pumupunta doon sa pagtitipon nila para mag-aral ng salita ng Diyos. Samantalang ngayong panahon natin ngayon, nako, linggo-linggo lang, tapos wala pa. Tapos, mas ang ini-enjoy nila, yung mga bagay na makamundo, sa halip na pag-aralan ang salita ng Diyos. Nakita mo? Ano ko kaibigan? Mataas pa naman ang iyong rating sa YouTube na kung saan ay marami kang ililigaw na mga tao kung gagawa at gagawa ka ng mga content na kung saan ay yung mga tao ay maraming nakikinig sa iyo. Sana marami ding dumalaw dito sa channel ito para maliwanagan. Ano po? Salamat doon sa mga sumusuporta sa channel na ito na may patuloy pa kayong maging malakas at gamitin kayo ng Diyos na may share ito sa iba't ibang mga tao na nangangailangan ng paglilinaw sa kasulatan. Pag ikaw ay binautismuhan sa tubig, nangangahulugan yan na pinapakita mo sa publiko o sa mga tao na ikaw ay tagasunod na ng Panginoong Kristo. Pinapakita mo rin sa mga tao na sinusunod mo yung turo ng Panginoong Kristo. So once na binautismuhan ka, nagre-representa yan or nagpapakita yan na ikaw ay na kay Jesus na. So pinapakita mo to sa buong mundo, sa lahat ng mga tao na paligid sa'yo, na ikaw ay Kristiyano na, tagasunod ka na ng Panginoong Kristo. So yung pagbautismo sa tubig, ibig sabihin yan, pinapakita mo yung desisyon mo na ikaw ay sumunod na sa Panginoong Kristo. At sa pagsunod mo sa Panginoong Kristo, syempre, sinasabi mo rin na wala ng balikan. Kumbaga, no turning back once na ikaw ay sumunod sa Panginoong Kristo. Kasi mga kapatid, ang pananampalataya sa Panginoong Kristo, hindi lang natin tinatago yan. Dapat pinapakita natin yan. Dapat maging proud po tayo sa mga nakapaligid sa atin na tayo ay tagasunod ng Panginoong Kristo. So ang pagbautismo po, nangangahulugan niya na tayo ay patay na po sa kasalanan. At tayo po ay inilibing na kasama ng Panginoong Kristo at bubuhayin magmuli sa panibagong pagkatao na po sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Colossians chapter 2 verse 12, sa pamamagitan ng bautismo, na ilibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kapag ang isang tao po ay nabautismuhan sa tubig, yan po yung nagpapatunay na siya po ay bago na. Bagong nilalang na po siya sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Okay, bigyan ko nga ito ng linaw yung kanyang sinabi, ano? Doon sa talatang kanyang binanggit. Aralin nga natin kasi para hindi kayo malito. Huwag basta kukuha ng talata o salita ng Panginoon tapos ilalakip mo doon na hindi mo naman naiintindihan yung talatang iyon saan aangkop. Katulad nito, kuha ng talata, doon iaangkop, ang pinag-uusapan ay bautismo sa tubig, ay magkakaroon talaga ng confusion ang mga bagay na ito kung hindi mo talaga uunawain. So balikan natin. Gusto kong unawain nyo yung talata na kanyang ibinigay. Kasi ini-emphasize niya, ito pa ay inahin tulad doon sa bautismo sa tubig na inilubog. Di ba? Parang sinabi niya, inilibing. Di ba, pag inilibing, namatay yun. Yun namang inilubog sa tubig, hindi naman namatay eh. Buhay nga eh. Inilubog na sa tubig, tapos umahon. Si Kristo din talaga, literal na siya inilibing, patay po yun, yung kanyang katawan, at binuhay na muli ng Ama sa ikatlong araw. So, hindi mo pwedeng ikumpara yan sa bautismo sa tubig. O, di ba? Kung unawain lang ninyo, doon sa mga nakikinig ngayon, ay ililigaw ka ni Ian Akda sa kanyang paliwanag. So, unawain natin itong bagay na ito. Inilibing kayong kasama ni Kristo. Na libing ba tayo? Nakasama ni Kristo literally? Hindi. Ano ibig sabihin niyon? Nakikiisa tayo. Saan? Saan nakikiisa tayo? So, tingnan natin. Si Kristo'y namatay. Naniniwala ka ba doon? Tama ba? Naniniwala ka rin. Si Kristo'y binuhay. Naniniwala ka rin. Maliwanag yung sinasabi dyan sa huling paragraph dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. So, ibig sabihin talagang literal na si Kristo po'y namatay.
yung kanyang katawan at binuhay na muli sa ikatlong araw. Yun ang dapat nating malaman dito, doon sa huling paragraph. Muli kayong binuhay na kasama niya. Ano ay yung pagkabuhay na muli? Ibig sabihin yung ating pagkatao, yung kapanganakan mong espiritual, muli kayong binuhay na kasama niya. Yung pagiging makasalanan mo, yun ang dapat mong maintindihan. Yung bautismo, mga natutunan mong aral at turo. Yun ang binasa natin kanina sa 28:19 hanggang 20, na nabautismuhan tayo sa pamagitan ng aral at turo ni Kristo, hindi sa paraan ng tubig. Naku po. Malinaw na po dito. Ulitin natin, ho. Inilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo. Paniniwalaan mo yung Kristo ay namatay para sa iyo, para makinig tayo sa kanyang pamamaraan at utos. Nakuha po niyo? Yung salitang bautismo, mga aral at turo, hindi po bautismo sa tubig. Nakuha po ninyo? Yan ang dapat nyo malaman sa talata na ating binabasa. Salamat sa Diyos. Kung sino nakakaunawa, pakilike ang video ito. Maglagay ka sa comment section ng Read Scripture kung naunawaan mo ang talatang ito. Panginoong si Kristo. Hindi na po siya yung dati. Romans chapter 6 verse 4, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung papaanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Malinaw po mga kapatid na napakahalaga talaga ng pagbabautismo sa tubig. Kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano at talagang nanampalataya ka sa Panginoong Kristo, napakahalaga po na gawin po natin ito. So ngayon Nakakatuwa pong isipin yung sa kanyang ini-emphasize, no? So babalikan din nga natin yung Romans 6:4 na kung saan ay talagang ini-emphasize na talagang paglubog sa tubig. Kaya muli natin nga basahin yung Roma chapter 6 verse 4. Nakakalungkot po kung ganyan ang pagkaunawa natin sa salita ng Diyos. So basahin natin Roma chapter 6 verse 4. Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Diba? So, itong talatang ito, itong version na ito ay binasa ko sa ibang version. So, basahin din natin yung version na kanyang binasa. So, dito tayo sa ang dating Biblia. Pansinin din natin, ano? Tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamagitan ng kalwalhatian ng Ama, at gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. So, di ba malinaw po yung isang talata na ating binasa? So, babalikan lang natin itong version na binasa natin nung una. Kaya, bigyan natin ito ng linaw. Ito, para manawa natin. Kaya noong binautismuhan tayo, sa paraan ba ng tubig? Kasi yun ang ini-emphasize niya kanina, di ba? Paraan po daw ng pagtubig na pagbabautismo. Namatay tayo at inilibing. O, di ba? Namatay tayo at inilibing na kasama niya. Namatay ka ba? Diba? Tapos inilibing ka. Hindi po yan literal na kung ay namatay tayo at inilibing na kasama niya. Ano ibig sabihin yan? Okay, sa talatang ito nating binasa, para magkaroon sa inyo ng liwanag, buksan yung inyong isip sa bagay na yan. Kasi po yung talatang iyan, talagang ililigaw kayo ng mga nangangaral. Yung salitang, kaya noong bautismuhan tayo. Kaya noong bautismuhan tayo. Pag silating, kaya noong, ibig sabihin, panahon na ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Yan ang dapat nyo malaman. Yung ibabautismo sa inyo, mga aral at turo, hindi sa tubig. Malinaw po?
Balikan mo yung 28, 19 hanggang 20, yung 20 na po. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng aking inuutos. Ito po yun. Nabautismuhan tayo, ibig sabihin, on the spot, pag ikaw ay nabautismuhan, tapos nung umahong ka agad sa tubig, binuhay ka ng muli, ganun ba ang paliwanag mo? Parang ganun na yung pinaiintindi mo sa mga tao na gusto mo na kung saan ay ilubog sa tubig at pag-ahon, born again ka na. Binuhay ka ng muli, parang ganun. Hindi po ganun. Mga kaibigan, unawain mo ang talatang ito. Yung salita po dito, sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na ay mamuhay sa bagong buhay. Yun po, mamumuhay ka yung bagong buhay. Hindi ba napag-aralan naman natin ito, yung salitang born again? Di ba? Yung born again in spirit, naturuan ka sa dati mong maling pamamaraan, maling pamumuhay, nung naturuan ka ng salita ng Diyos, iyon ang iyong ipamumuhay ngayon. Hindi yung paraan na ilubog ka sa tubig, pagkaahon mo, bago ka na, hindi gayon. Kaya nga sa pag-aaral, nabanggit natin kanina sa mga aral ni Apostol Pablo, halos 1 taon silang nagturo sa iglesia. Ibig sabihin doon sa mga mananampalataya. Pagkatapos mong sumampalataya at makilala ang Panginoon, magpapatuloy ka mag-aral. Hindi ka agad pag sumampalataya ka na, ligtas ka na. Hindi ganun. Patuloy ka pa rin mag-aaral, aaralin mo. Kaya nga ikay sumampalataya, naniniwala ka na mayroong Diyos, naniniwala ka kay Kristo Jesus kahit hindi mo siya nakikita. Di ba sabi ni Jesus, mas mapalad yung taong sumasampalataya sa akin kahit hindi ako nakikita. Di ba? O, basahin natin. O, ito yung talata na sinasabi ko sa Aklat ng Juan, Kabanata 20, talata 29. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang sinasabihin po nito ay si Tomas, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So ganyan po yung pananampalataya. Dahil sa kasulatan, naniwala ka na mayroong Kristo, na mayroong Ama. Tama po ba? Tuloy po natin. Mga kapatid, na napakahalaga talaga ng pagbabautismo sa tubig. Kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano at talagang nanampalataya ka sa Panginoong Kristo, napakahalaga po na gawin po natin ito. So ngayon maaaring tatanungin mo, bakit kailangan pa sa tubig bautismuhan? Meron pa bang ibang paraan ng pagbabautismo? Bakit kailangan involve ang tubig? Una mga kapatid, sa tubig binabautismuhan yung tao kasi ang Panginoong Kristo sa tubig din po binautismuhan at nilubog po siya sa tubig. So yun po yung nakita nating paraan ng pagbabautismo sa tubig. So wala na pong ibang paraan. Sabi nga sa Matthew chapter 3 verse 16, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Nakita naman po natin sa interrupt mo lang natin ulit yung kanya sinabi, no? Wala na daw ibang paraan, kundi ang paraan daw ay maniwala tayo sapagkat ginawa iyon ni Jesucristo. Yun ba ang iyong paniniwala na kung saan ay iyon ang iyong ini-emphasize na kailangan pa rin ang tubig? Kaya nakakalungkot po mga kaibigan na kung saan ay nagbigay pa siya ng talata uli. So puntahan uli natin yon. O ito, bibigyan ko po uli kayo ng paglilinaw sa talatang ito na kanyang ibinigay. Kuha ng talata, hindi naiintindihan. Basahin natin. Mateo chapter 3 verse 16. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig, bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa kanya na tulad ng isang kalapati. Gusto ko pong ituloy, kasi may kasama po yan hindi po yan basta kayo kukuha ng talata tapos ilalakip mo na agad sa gusto mong ipaliwanag. Ituloy mo lang para maintindihan natin yung pangungusap dito. 17. At may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Diyan po talagang ipinapakita na nagpapasako po ang
Panginoon sa Kristo, na kung saan si Juan po ay inutosan ng Diyos Ama na magbautismo, at yung panahon nga ni Hesus Kristo ay hindi pa nag-uumpisa dyan. Diyan sa talatang yan, wala pa po ay yung tinatawag na pag-umpisa po ng kanyang pagmiministeryo. Nakuha po ninyo? Na kung saan makikita natin sa talatang iyan ay magbibigay sa atin ng bukas na isip. Kaya nagpapasakop si Kristo dahil panahon yun ni Juan Bautista. Kaya noong panahon naman ni Kristo, saan ka magpapasakop? Iyan akda. Sa panahon ni Juan Bautista, na sila nagbabautismo sa tubig, o sa panahon ni Kristo, ito yung kanyang utos, babautismuhan sa Espiritu Santo, o alin ang mainam na sundin? Nasaan ka ba? Nasa under ka ba ni Juan Bautista o nasa under ka ni Hesus Kristo? Yun lang. Hindi naman maliligaw ang tao kung ipapaliwanag mo lang ng tama at iyang bagay na yan, iyang senaryong iyan, diyan po palang mag-uumpisa ang Panginoon sa Kristo. At iniintay yan, gusto mo makita, nung nag-umpisa si Hesus Kristo, nung namatay si Juan Bautista, ito yung talata. Gusto kong alamin nyo ang mga bagay na ito sa mga sulat na ito para totally na kayo ay may pangunawa sa salita ng Diyos. Na kung sa yung ipinapaliwanag ni Ian Akda ay may kasinungalingan. Alamin natin sa mga sulat ni Juan. Sumagot si Juan, hindi matatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito ipagkaloob sa kanya mula sa langit. Ibig sabihin po yung authority ni Juan Bautista, yun po ay kaloob sa kanya. Na siya lang po ang pwedeng gumawa noong bagay na ipinapagawa ng Panginoong Diyos na magbautismo sa tubig. Ituloy lang po natin sa verse 30. Siya ay kailangang tumaas, ngunit ako'y kailangang bumaba. Ano sabihin po nito? Kumuha po tayo ng ibang salin para mas maintindihan natin. Diyan pa rin po sa verse na yan. Kailangang lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan na. Yun po ang ibig sabihin po ni Juan Bautista. Ibig sabihin makilala mismo ang ating Panginoon sa Kristo at si Juan Bautista po ay makalimutan na. Ibig sabihin makalimutan na yung ating binasa kanina ay kailangang bumaba. Dito naman po, ibig sabihin magkaroon po ng tinatawag na changes. Ibig sabihin sa panahon naman po ni Jesus. Ibig sabihin bumaba, yung alam naman natin yung bawat position po ay bababa sa position na yun ang ibig sabihin yung kailangan bumaba. So ibig sabihin yung paraan po ng Panginoong Diyos, yung panahon naman ni Kristo ang kailangan nating sundin. So itutuloy po natin dito para malaman natin yung paraan po ng bautismo sa tubig hindi po paraan ni Kristo. At ito'y malalaman natin sa paliwanag pa rin ni Juan sa Kabanata 4, talata 1. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ng mga Pariseo na siya ay gumagawa ng nagbabautismo ng mas maraming alagad kaysa kay Juan. Tuloy natin sa verse 2. Kahit hindi nagbabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad. Tandaan po ninyo hindi po nagbabautismo si Jesus sa paraan ng tubig. Sana naliwanagan po kayo sa video reaction na ito po ay nakatulong sa inyo yung talatang ito. Hindi po nagbabautismo si Jesus sa paraan po ng tubig. Hindi po niya inuutos yun. Yun po ay panahon ni Juan Bautista. Kaya nga sinabi nga niya po dito kung ating ulitin at para maging malinaw po sa inyo na kailangan lalo pa siyang makilala si Jesus. Sinasabi po ni Juan Bautista, makilala si Jesus at ako na may makalimutan na. Sabihin yung paraan po ni Juan Bautista, lipas na po yun. Maliwanag po? Sana'y nagbigay muli ito sa inyo ng bukas na isip. Huwag basta-basta kayo maniniwala sa mga nagtuturo. Aralin ninyo. Salamat sa programang ito dahil nagbukas nga ako para ang lahat ng mga tao ay makaunawa sa salita ng Diyos. Salamat po muli hanggang sa muli sa ating pong pag-aaral.
huwag kang makalimot na mag-like sa ating video at mag-subscribe sa ating channel nang sa ganun ay ma-update ka sa ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyong suporta. Sumayin niyo po ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos Ama at ng ating Panginoon Kristo. To God be the glory. God bless you po sa inyong lahat.